So we're back, and this time, this video will be for the assembly. So ito pa rin yung case, yung Coolman Spectra M80X na case na kakabili ko lang. So we'll be switching to white build, though parang black and white siya kasi yung motherboard ko is black and yung RAM is black and wala pa akong GPU. So but ideally sana may mahanap akong GPU na kulay white kapag may budget na, but for now ito muna. And then I also have white fans na i-install dito sa case. So tatanggal ko lang yung mga yung pagkakatali ng mga cables, tinanggal ko na yung mga nakaharang dito sa likod and yung mga covers pati yung sa other side para ready na maglipat. So as you can see, ito siya ngayon, yung PC na inayos and nagagamit ko na sa ngayon. Nilagay ko lang muna sa cardboard box para safe, but yun, since nakabili na ako ng case, ililipat ko na siya and yun. Right, so this is the board. Natanggal ko na siya sa lumang cardboard box, na unplug ko na rin lahat except dito sa mga nakasaksak na to, pero ililipat ko naman siya somewhere else. So ayusin ko mamaya yung cable management. For now, we have to secure yung motherboard sa loob ng case. So bago yung motherboard, of course, since naka-setup naman na yung board, nandun na yung RAM. Nandun na yung RAM, naka-install na rin yung CPU, and wala pa akong M.2 or NVMe na drive, so naka-SATA pa rin siya, though SSD and hard disk yung meron ako kasi medyo matagal na tong build na to and wala pa akong pambili ng M.2 SSD, medyo mahal. So yun muna yung gagamitin ko. So yun, first is of course kailangan natin ilagay yung IO shield sa likod bago yung motherboard. Okay, so meron na tong pre-installed na mga standoffs para sa motherboard, pero just to make sure, check natin kung naka-align sila. And parang yan. Yep. Medyo malakas lang yung ulan. I hope clear pa rin naman yung boss ko, but just want to mention na yun nga, since for micro ATX build yung case, yung mga standoffs na pre-installed sa kanya is sakto na. So nakatugma naman siya dun sa mga butas ng motherboard na kailangan paglagyan ng screws. Make sure lang na wala kayong mangis or walang sobra, kasi possible cause of future problems kapag merong mga yun nga, nakadikit sa ilalim na standoffs na wala dapat yun. So yun, double check na lang, pero yun, sa akin all goods naman. Alright, so nakalagay na yung motherboard without anything else plugged in yet, pero yun, as you can see, saktong-sakto lang siya. Meron parang mga butas dito for cable routing. Not sure kung gaano ka laking space pa yung natitira, though pwede natin tignan kasi meron akong mga fans na dito na nakuha. Pagka naglagay tayo ng fan, for example itong fan na meron ako ngayon, so ayan siya.
So, kung na-route naman na yung cables, bago nyo lagay yung fan, parang okay naman. Hindi naman nakasagabal and saktong makakadaan yung mga cables dun sa part ng yun nung ilalim nitong board. So, saktong-sakto lang siya. So, walang sobrang space na parang empty space sa ilalim since yun nga, sized siya for micro ATX na motherboards just like this motherboard. And sa taas naman, yes, ayan, meron din siyang mga space dun for cables and mas malaki yung space dito. So usually mga radiators, kung may AIO kayo, kasyang-kasya siya dito. Malagay mo yung motherboard plus yun, meron kasi akong CPU cooler na nakalagay, and pansin ko medyo malapit siya. So test lang natin isara. Pero nasasara pa naman. Medyo maliit na nga lang yung allowance, pero I think all goods pa naman. Importante nasasara syempre. Tinesting ko lang para makita kung paano siya pag naisara na, but so far okay naman. So let's continue. Power supply. So sa likod tayo. Power supply and yung mga other cables, kailangan kong i-route ng maayos para syempre hindi magulo. So sa power supply, yun, dual chamber siya pero baliktad. So based sa aking mga na-research, kasya pa rin naman yung mga typical size na ATX na power supply dito. So hindi tayo magkakaproblema, which is yun, saktong-sakto nga siya as you can see. Kaso ang problema ko dito is hindi modular yung power supply ko, kaya kailangan kong ayusin yung cable management kasi medyo madami-dami tong excess cables dito, hindi sasaksak ko lang dito yan sa likod. Bala na mamaya, pero yun, i-route ko muna yung mga kailangan idaan dito sa ilalim bago ko lagay yung power supply kasi mahirap na yun ilagay mamaya. Right, so medyo may nagpa-progress na dun sa build. Medyo nahihirapan lang ako dito sa cable management, but dito na ako sa fan, nababay sa fan. So meron akong dalawang or tatlo, nakalagay na yung isa, pero magkaiba sila. Kung mapapansin nyo yung blades, magkaiba yung kung saan sila nakaharap. So ito yung regular na fan and then yung isa is reverse. So, bakit may reverse? Ano yung pinagkaiba? So, yung regular na fan, yung higop ng hangin niya kasi pag nakaharap dito, ito, papasok, papunta dun sa likod. So, papunta pa ganyan. And itong regular fan, okay lang kasi ilalagay ko siya as exhaust. So, yung hangin niya tama, papunta sa labas. And ito yung intake ko. So, dapat papasok yung hangin niya. Pag nilagay ko siya ng pagilid dito, yung hangin niya is baliktad palabas. So, para maging papasok yung hangin, kailangan kong baliktarin. And yung problem kapag binaliktad natin siya, pwede naman, kaso dito siya nakaharap nun, makikita tong likod, which is hindi siya ganun kaganda tignan. Kaya merong mga naka-reverse na blades. And yun yung purpose niya. And technically for aesthetic siya, para mas maganda tignan, pero yun, good thing na merong mga fans na
naka-reverse na yung blade nila para syempre kahit pa paano maganda pa rin tignan yung mga fans natin, and yun nga, nakatama yung orientation nila para sa correct airflow para hindi mainit yung sa loob ng mga components sa loob ng PC natin. So, yun lang siya. So, lagay natin yung fans. Alright, so finishing touches. Konting saksak ko na lang yung mga hard drive. Wala pa naman tayong fan dito sa baba, kaya bahala na muna din yan. Alright, so saksak ko lang ng power and ibang mga cables dito sa likod. Then try tayo first boot. Mamaya hindi siya nag-boot bigla, patay tayo doon. Harap natin dito. Alright. Oops. Patay. First boot. First boot. Let's go. Naman. Alright, so this is the setup so far. Again, wala pa akong GPU, so wala pang kahit ano dito sa ilalim, but pag nakabili na ako ng GPU, kailangan pa mag-add ng 3 fans dito, and then maybe 2 or 3 sa taas for exhaust. But for now, since ito lang naman yung meron ako, and then okay naman yung cooler, I have 2 intake. So yun yung sinasabi ko na reverse fan na 2. So papasok yung hangin niyan, and then I have 1 exhaust dito sa likod, and yeah, ganda ng fan. And all, and so far yun, nag-boot naman. Yun, dumana naman siya, hindi naman nagpa-problema, and yeah, all good. Ganda, angas ng white, tapos iilawan pa. Right, ito yung sa side niya, mayroon siyang parang infinity mirror dito sa gilid. Yep. And yeah, so it's a success. Gumagana naman yung PC, hindi nga lang siya pang gaming muna sa ngayon, pero yun, soon makakabili din ng GPU. And again, if you have questions or anything na gusto nyo i-suggest or comment nyo lang yun sa comment section sa baba. I'll try to answer your questions as best as I can, and I'll see you on the next one.